sabi ng Bible, verse 1, therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown. Sabi niya, stand firm in the Lord in this way. Dear friends. So ang sabi niya, standing firm in the Lord in this way. So ngayon, gusto kong tanungin kayo, paano ba yung sinasabi ng Bible na standing firm in the Lord in this way? Paano ba yon? Ang team natin ay ways how to stand firm in the Lord. Ways how to stand firm in the Lord. So basahin muna natin, Philippians chapter 4, itong sabi ng Bible, verse 1. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way. Dear friends, I plead with Yodia and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Tapos sabi ng verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Now, lulundag lang tayo. Lundag tayo sa verse 9. Sabi niya, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice and the God of peace will be with you. So, yun ang pinaparating ng Panginoon sa atin na sabi nga nung isang manunulat, actually kahit sa Corinthians, makikita niyo yan, 1 Corinthians 10:12, mag-ingat ang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Kaya ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay paano ba tumayo ng matibay para kay Lord? Tanong kita, kailan ka huling bumigay? Na alam mo, matibay ka na sa Panginoon, pero bumigay eh. Yung nawalan ka ng self-control, nagalit ka sa kapitbahay mo, nagalit ka sa office mate mo, nagalit ka sa anak mo, bumigay ka eh. Kaya kung minsan, ano ba naman to? Ikaw mismo nagsisisi ka, bakit mo nagawa yun? Pero ang tanong, bakit ka nga bumigay? Ano nangyari? Dahil ba ang iyong tungtungan ay hindi matibay? Dahil ba ikaw ay talagang sadyang mabuhay? Ngayong gabi, pag-usapan natin, pag hindi ka naging matibay ngayong taon na to, sa dami ng mga wag na wag mangyari, kung pwede lang, sa dami ng mga pagsubok na dadating, kung ikaw ay hindi matibay, baka ikaw ay mabuhay. Ibig sabihin, hindi ka nga matibay, siya mabuhay, kaya lang, paano ka tatagal sa Christian life? No? Ngayon, isipin ninyo, sa ngayon, medyo okay pa, January pa lang eh. Pero pagdating yan ng mga pangalawa, pangatlong buwan, panggitnang buwan, naku, ito na yung mga pagsubok na naman. Yung mga dating pinagdaanan, ayaw mo na nun eh. Kaya lang, pagka hindi ka naging matibay, pwede kanyang ma-overcome. So, ngayon bilang isang Kristiyano, ang layunin natin, Lord, gabayan mo ako sa matapos ang taon na to na maging matibay sa aking pananampalataya. Kung gusto mo maging matibay, paano nga ba? Kung gusto mong matibay, kailangan mo ng gabay. At yung gabay na yon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kasi ang sabi nito, anang verse 1, sabi niya, stand firm in the Lord in this way. You know, meron siya sinasabi, ano ba yung way na yon? Sabi ni Lord, kung gusto niyang maging matatag sa Panginoon sa ganitong pamamaraan, ano yung pamamaraan? Isa doon na binanggit ng Biblia ay yung nasa 4. Sabi ng Bible, rejoice in the Lord always, and I will say it again, rejoice. Number 1, to stand firm in the Lord according to His ways is by rejoicing. By rejoicing. Magkaroon ka ng kagalakan. Ikaw ay dapat ay nagagalak, kahit madami mga pagsubok, kahit madaming problema, ikaw ay nagagalak. Pero tanong, paano yung rejoice in the Lord dito? Tandaan nyo, ito ay Book of Philippians. And the one who is writing this, syempre, gabayan siya ng Panginoon, ginagabayan si Paul ng Banal na Espiritu. And think about this thing. Si Apostle Paul, nung sinabi niya yung rejoice in the Lord, nasa loob ng kulungan. Could you imagine? Yung nagsasabing magalak ka, ang nasa loob ng kulungan. At ang sinasabi niya na magalak ka ay yung nasa simbahan. Sipin nyo nga yun. Si Apostle Paul, nagsasabi sa mga Kristiyano na nasa simbahan, magalak kayong lagi. Lagi
Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ano ba ang epekto ng kagalakan? Kapag ikaw ay sabihin natin na gusto mo ng matibay na tungtungan, na tinatapakan, na hindi ka mabubuwal ng anumang mga pagsubok. Sabi dito ng Bible, rejoice in the Lord. Tandaan nyo, magkaiba yung happenings at saka rejoicing. Kaya nga, sinasabi nila, sila daw ay happy. Well, maybe you are happy. Tandaan nyo, ang happiness is based on events. Tandaan nyo ha, ang happiness is based on events. Natuwa ka kasi nag-birthday ka, may mga nagbigay sa'yo ng regalo. There is a happiness within you. Yung happiness mo ay based on the event. Pero yung joy caused by rejoicing, this is a fruit of your relationship with the Lord. Kaya sabi niya, huwag ka lang tatawa, huwag ka lang masasayan, huwag ka lang magagalak ha. Tiyakin mo, yung kagalakan mo ay tama ang pinanggagalingan, tama ang pundasyon, tama kung saan talaga dapat magalak. Sabi niya, rejoice in the Lord. Ayan o. Ang kagalakan mo dapat galing kay Lord. At ang kagalakan mo ay para kay Lord. Sa palagay ninyo, magagalak kaya si Apostle Paul? Yung literal na buhay, kung siya ay nasa loob ng kulungan? Yes, pwede siya magalak kasi nga ito'y nakabase sa kanyang relasyon sa Panginoon. Anong sinasabi dito ni Paul? Ang pagiging magalaking sa panahon ng mga pagsubok natin ay pinipili. You can be rejoicing, pwedeng puno ang puso mo ng kagalakan kahit ano ang iyong kalagayan. Bakit? Sabi niya dito, rejoice in the Lord. And where was he? At that time, when he said that, he was inside the jail. Nasa loob siya ng kulungan. Samantalang ikaw, namamasyal ka, nandun ka sa mall, nandun ka sa mga pasyalan, sa mga kaibigan, minsan malungkot ka. At ngayon, ang gusto kong paghandaan mo, rejoicing. Tandaan niyo, yung rejoicing is not based on events. It's based on your relationship with the Lord. Tanong, kailan ka huling naging masaya? Kailan ka huling naging magalakin sa Panginoon? Alam niyo, kahit Kristiyano, hindi natutuwa kapag ang kanyang relasyon sa Panginoon ay hindi ayos. Mahirap magalak kahit Kristiyano ka kung ang iyong relasyon sa Panginoon ay hindi maayos. Alam niyo ba, may binanggit siya dito eh. Tingnan niyo ha. Chapter 4 verse 1 yan. Puntahan natin yung verse 2. I plead with Euodia and I plead with Syntyche to be of the same mind. Bakit? Sino itong Syntyche? Sino itong si Euodia? Sila ay magka-sister sa loob ng church na nag-aaway. Sipin mo, parehong Kristiyano, nag-aaway, nasa loob ng church. Sa atin ba meron ganyan yung mga nag-aaway sa ating church? Wala. Perfecto tayo. Wala sa ating mga tampuhang ganyan. Wala sa ating ganyan mga samaan ng loob. Sila nag-aaway, nagkakagalit, at naapektuhan na yung buong church. Kaya sabi ni Paul, oops, teka muna, hindi dapat ganyan ang pag-iisip ng isang nasa Panginoon ha. You must have the same mind in the Lord. Ano yun? Dapat you are rejoicing when you are fellowshipping. Ngayon, ang pinakamahirap sa buhay ng Kristiyano, alam nyo, yung mapuno ng galit yung puso mo. Kanina may bisita ako sa office. Sabi niya, alam mo pastor, sabi niya, dumadating ako sa time minsan pagka ang puso ko napupuno ng galit. Hindi ako makapag-preach kaya tinatawag ko yung isang leader na siya ang mag-preach. Sinasabi ko, I'm not okay, na-overwhelmed ako sa galit. Sabi niya, kaya nagigilty ako sa Panginoon, parang hindi ko kaya mag-preach. Walang exempted eh. Walang exempted. Sino yun? Bishop yun ha. Bishop yung bisita ko na yun. Pero sabi niya, grabe, naramdaman ko minsan yung puno ako ng galit. Hindi ako makapag-preach. Sabi mo, bishop yun. Well, it happens to everybody. Kasi nga, ang sinasabi lang natin dito, papasok na ang 2026. Nasa January tayo, patapos na rin ang January. Hindi po pwedeng ang buhay Kristiyano mo ay uuga-uga. Hindi ka pwedeng wiggling. Sabihin yung nagwi-wiggle, hindi pwedeng ganun. Kailangan Kristiyano, matibay. Tiyakin mo na ang iyong paa ay nakatapak sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang hawak mo sa bawat lakad mo ay salita ng Panginoon. Kasi ngayon, maraming mga problema. Tumingin kayo sa ating bansa.
ang gulo-gulo-gulo-gulo na. No, pinag-uusapan lang natin ng DPWH, yung mga corrupt na officials, hanggang sa dumating yung time, pati si Cabral nagpatiwakal na. Yun ang paniniwala nila. So, ang dami pa. At sabi nga lang, may mga susunod pa. So, yun, si Diskaya, yun, nakulong na nga. Ngayon, ang inireklamo ng mga netizens, magpa-file si Diskaya, yung babae, at saka yung kanyang mga kasamahang mga nakasuhan, magpi-plead daw sila ng not guilty. Galit na galit ang mga netizens sapagkat sabi nila, umami na nga sila, sinabi na nga naman kasabwat nila, tapos magsasabi pa sila ng not guilty. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, kung meron mang nakakangiti pa dapat, tayo mga Kristiyano yun. The world is aching. The world is in pain. The Philippines is hurting. Nasasaktan ang bansang Pilipinas. Sa magulong bansang meron ka, sa bansang nakakatakot at hindi mo alam kung anong mangyayari sa kinabukasan, the only person who can rejoice every day are the Christians. Why? Because they're rejoicing. Yung joy nila did not come from any event or from any other people. Yung rejoicing nila is in the Lord. Dapat malinaw sa atin yun. Pag nagagalak ka, dapat alam mo ang dahilan ng iyong kagalakan ay ang Panginoon na makapangyarihan. So, number one yun ha. Kung gusto maging stand firm, dapat you rejoice in the Lord. Hindi nakabase kanino ha. Yung iba kasi kaya lang masaya, may bago siyang jowa, may bago siyang girlfriend, may bagong boyfriend, may bagong trabaho, bagong sahod, may bagong sapatos. Iba naman may bagong toothbrush. Sorry. Mga bagay na yan. Pero sa totoo lang, pag hindi si Lord ang dahilan ng iyong kagalakan, ang mga pansamantalang ngitian ay hindi mo masasabing makatotohanan. Lahat yan ay pansamantala lamang. Pero ang isang Kristiyano, kahit na ano mangyari, hanggat ang kanyang pananampalataya, ang kanyang kagalakan ay nakaugat, nakaangkla kay Kristo, hindi siya maibubuwal ng kahit na anong mga problema na nangyayari sa ating kapaligiran. So to be strong, what are the ways? Number one, by rejoicing. Number two, isa pang pampatibay. Yung sinabi rito ng Bible, let's try to read the other verse, verse 5. Sabi niya, let your gentleness be evident to all. Ang tinutukoy niya diyan kasi, magkapatid sa Panginoon, itong si Syntyche, si Euodia, nag-aaway. Sabi, umayos nga kayo. Mga magkakapatid kayo sa Panginoon, nag-aaway kayo. Di ba pwedeng mag-iisa lang kayo ng kaisipan? You should have one mind in the Lord. So, ang una, yung rejoicing. Number two, sabi niya sa verse 5, let your gentleness be evident to all. Sana ang inyong kaamuan, ang inyong pagiging mabait, ay makita ng bawat isa. Dapat lahat tayo ay makapansin ng inyong kabutihan, kabaitan, at kaamuan. Kaya dito, sabi niya, bakit niya sinasabi yon? The Lord is near. Wow. Yun yung number two. Bakit kailangan mong magpakabait? Bakit mo kailangan na ikaw ay maging mabuti sa lahat ng tao? Because the Lord is near. The Lord is near, ibig sabihin, malapit nang dumating si Lord. The Lord is near. Ang Diyos malapit at malapit na din siyang bumalik. So ano ito? Huwag nasumpungan ng Panginoon na kayo nagkakagalit, na kayo magkaaway. Pagkasama pa naman kayo sa church, magkatampuhan kayo, magkagalit kayo. The Lord is near. Be gentle, be good to everyone. Be evident to all. Maging kapansin-pansin ang kabutihan ninyo sa bawat isa. The Lord is near. Ibig sabihin, kung bakit titibayan mo yung iyong pagkakatayo bilang Kristiyano, sapagkat naniniwala ka na si Lord ay dadating. So hindi lang yung rejoicing, kundi yung expecting. You are expecting, that is number two. Yung malapit na dumating si Lord, matututo na ako magpasensya. Baka maubos pa ang lakas ko sa galit. Baka mapuno pa ako ng galit o sama ng loob. Maging dahilan pa ito para hindi ako maligtas, hindi makasama sa pagbabalik ni Lord. Kaya sabi niya, the Lord is near. Malapit ang Panginoon, naririnig niya ang lahat ng bulyawan nyo. Naririnig niya ang lahat ng inyong siraan. Naririnig niya ang lahat ng inyong mga pananalita. Sabi niya, the Lord is near, malapit lang si Lord. At hindi lang yun, malapit na siyang dumating. So, pampatibay yun sa iyong pagkakatayo. Matatapos din itong lahat ng hirap na ito. Matatapos din lahat ng tinitiis kong ito. So, ngayon, kung meron kang mga pinagdadaanan, tandaan mo, the Lord is near. Pwede kang lumapit sa Kanya, kaya sabi niya,
Kaya sinabi dito, mamaya mapapansin nyo na do not be anxious about anything. Huwag kang mabalisa sa lahat ng bagay. Lahat ng bagay ay hingin mo ng may pasasalamat. Sabi niya, with thanksgiving and petition. Bakit? Ba't sinasabi niya na huwag kang mabalisa sa anumang bagay? Because the Lord is near. Kasi ang Panginoon malapit, naririnig ka niya. So, tanong, anong mga dalahin mo? Anong mga problema ang daladala mo ngayon na nagiging dahilan para punuin ang puso mo ng kalungkutan, punuin ang puso mo ng mga alalahanin, punuin ang isip mo ng mga kabalisahan. Sabi na, the Lord is near. Expecting. You have to expect God to come anytime. Therefore, be reconciled with one another. Kanino ka kagalit, kanino masama ang loob mo, makipagsasundo ka. The Lord is near. Palapit na dumating si Lord. O nagsalita ka ng pangit tungkol kay brother, kay sister, narinig ng Lord yan because the Lord is near. Ngayon, kung nagtitiis ka, tiisin mo muna. Malapit na si Lord dumating. At pag dumating si Lord, at least wala kang guilt feeling. Ipakita mo instead ang kabaitan bilang Kristiyano, pagpakita ka ng liwanag, kabutihan, kaamuan. Yun ang sinasabi niya dito. Ngayon, pag alam mo si Lord dadating na, magagawa mo ngayong lumaban sa mga hirap ng buhay. At tatayo ka talaga ng mayroong paninindigan sa iyong pananampalataya kasi ayokong nakumpisa ng maganda, magtatapos lamang sa wala. Isipin mo, nang dahil lang sa isang tao, ang iyong pananampalataya na apektuhan, naging dahilan para manlamig ka, naging dahilan para hindi ka na mag-church, naging dahilan pa yan para ayaw mo na magbasa ng Bible, minsan ayaw mo na sumama sa mga fellowship. Dahil sa taong yun, papayag ka ba ng dahil sa taong yun, hindi ka pupunta ng langit? Kaya sabi niya rito is, stand firm in the Lord. So, ways how to stand firm in the Lord. Una, yung by rejoicing. And number two, yung by expecting. Jesus is coming. Labanan mo ang lahat ng mga pagsubok sa buhay. Huwag na huwag kang bibigay kahit na ano mangyari. Kahit ang kaaway parang ang pinuprovoke na magwala na. Kahit sa opisina parang gusto mo nang maglupasay sa hirap. Kahit gusto mo nang manapak. Gusto mo nang suguri na isa nagmamarites sa'yo. Hayaan mo lang. The Lord is near. At madali na siyang dumating. Pagdating ng Panginoon, matatapos din lahat ng mga pagtitiis nito. Nakikita ni Lord ang lahat ng mga hirap na pinagdadaanan mo. Kaya, stand firm in the Lord. How? By expecting Jesus coming. At alam niyo ba, those who said bad things to you, God heard them. Narinig sila ng Lord. Sila na mga nagsasalita ng pangit sa iyo. Kaya, manatili ka lang sa kanyang salita. Stay in the fellowship with the Lord. Huwag kang bibitaw. Could you imagine kung ang puso ni Paul ay punong-puno ng hatred at galit sa mga taong nagkulong sa kanya? Isasabihin niya ba yung rejoice in the Lord? Mahirap magala. Pero ikaw, nakakatawa ka kasi yung kagalakan mo ay galing sa Panginoon. Pero alam niyo ang isang artificial na tawa, artificial na saya, ay nakikita ng Panginoon yung hindi totoo yung tawa mo. Hindi totoo yan. Galit ka pa rin sa Kanya. Tatawa-tawa ka lang pero galit ka pa sa Kanya. Learn to forgive. Matuto tayo magpatawa. Dadating na si Lord. Alam niyo, pagka ikaw ay puno ng galit at may lihim kang galit na hindi alam ng taong yon kung sino man yon, hindi ka masaya. Hindi ka totoo masaya. At hindi ka kailanman makakahawak ng pangako ng Diyos dahil alam mo guilty ka. So, standing firm in the Lord. Ways how to stand firm in the Lord. Sabi niya, rejoicing. And number two, expecting. The Lord is near. Malapit na siya. And number three, isa ko nang nabanggit itong main point na to, sabi niya, whatever you have learned or received or heard from me, ano man yan yung mga narinig, natutunan mula sa akin, mga nakita mula sa akin, put it into practice. Ito yung practicing. Alam nyo, ang kinakabahan lang naman sa pagdating ng Panginoon ay yung hindi tinutupad ang salita ng Diyos. Kung ano man ang sabi ng Panginoon, ano ba sabi ng Bible? O magpatawad ka. Nakita mo kay Paul, nagpatawad. Magpatawad ka rin. Practice what you heard. And practice what you've heard. Practice what you saw and what you've learned. Kailangan makita mo lahat yun. Ngayon sabi niya, lahat na nakikita niyo sa akin, gawin niyo. Kumusta ka? I'm speaking to the leaders. I'm speaking to the ministry heads. I'm speaking to the cell group leaders now. What do your disciples see from you? Ano nakikita sa ng disciple mo? Kaya mo bang sabihin niya sa disciple mo na whatever you heard from me, you learned from me,
what you've seen from me, sabi niya, practice them. Wow. Ano ba nakita sa iyo? Ikaw ba ay kapaki-pakinabang at huwarang tagapanguna? Ikaw ba ay isang leader na kahanga-hanga sapagkat nakikita niya na ikaw ay totoong sumusunod sa Diyos? So dito sinasabi lang natin na pwede tayong mag-reflect. What do my disciples see from me? What are these people, yung nasa ministries, na ako ang nangunguna? Ano ba nakikita nila sa akin? Ako ba ay chikadora din? Ako ba ay magaling din magmarites? Ganun ba ang gusto mong kopyahin nila? O ikaw ay isang prayerful na kahit may mga pagsubok, kapatid, manalangin lang tayo, magtiwala tayo sa Panginoon. Ano nakikita sa iyo? Ikaw ba ay dapat na sundan ang iyong lakad bilang isang Christian? So whatever you've learned, whatever you've heard, whatever you've seen from me, practice that. Ito yung practicing. Yan yung number 3 natin. So ano ang mga dapat natin i-practice ng mga utos ng Panginoon? Alam niyo ba, I heard a teaching. Meron akong narinig na isang tagapagturo na yung daw tao na, yung isang leader na nga hindi na Christian, yung isang leader na hindi nagtatights, ay hindi makakasama sa rapture. Wow naman. Sobra naman kako yun. Pero sabi niya kasi, hindi ka kasi sumusunod sa Panginoon. Meron siyang dahilan. Pero wala pa ako nakitang verse na ganun. Kaya lang, paano nga kung totoo yung kanya sinasabi? Mga kapatid, ang sinasabi ko dito is, ano bang mga utos ng Panginoon sa iyo? Ano bang mga pinagagawa sa ni Lord na hindi mo magawa? Meron ba siyang mga utos na nagpapahirap ng kalooban mo kaya hindi mo masunod? Meron bang utos sa iyo si Lord na nabibigatan ka, hindi mo kayang gawin? Sabi ni Paul, practicing. Kaya ang Christian kakaba-kaba pag nag-rapture kasi alam niya may mga utos sa Bible na hindi niya tinutupad, hindi niya sinusunod. Sabi ni Paul, practicing. Gawin mo. Magpatawad ka. Tigilan na yung paratingan ng mga salita. Makipagbati na tayo because the Lord is near. Naririnig tayo ni Lord. When you criticize somebody, the Lord heard it. Pag may criticize ka isang tao, tandaan mo, narinig yan ng Diyos. When criticizing, God is listening. When you say bad things, God is listening. Hindi ka ba natatakot dun kay Lord? Kaya nga, si Lord, sabi ni Paul, the Lord is near. Naririnig tayo ni Lord. Kaya anong gagawin natin instead? Practice the Word of God. Do what the Word of God says. Gawin natin ang sinasabi ng ating Panginoon. Amen? So, ulitin ko ulit. Finding ways, no? Finding ways. How should we stand firm in the Lord? Ways how to stand firm in the Lord. Number 1, rejoicing. Number 2, expecting. Ibig sabihin, the Lord is near. Dadating siya. Wow, kailangan magpakaayos ako. Kailangan matibay ako. Kailangan matatag ako. At yung number 3 nga, practicing. Sinusunod ko ba ang salita ng Diyos? Ginagawa ko ba mga utos niya? O puro ako reasoning? Ayaw ko sumunod sa sinasabi ng Bible. Why? So tayo, kilala ni Lord kung saan lang ang tibay natin. Kaya ngayong gabi, humingi tayo ng karagdagang tibay sa Panginoon upang tayo manatili hanggang sa kanyang muli pagbabalik. Hindi tayo madaig o maigupo ng mga pagsubok at anumang gawa ng kaaway ay hindi magtatagumpay. So ano conclusion natin? If you don't believe for something, kapag wala ka pinaniniwalaan, if you don't believe in something, you will fall for anything. Ibig sabihin, kapag wala kang matibay na pinaniniwalaan sa anumang bagay ay madali kang mabigo. Ibig sabihin, mawa kay Lord, hindi ka naniniwala kay Lord, hindi mo pinaniniwalaan that God will take care of you, that God will be with you. Hindi mo pinaniniwalaan yun. Pag hindi mo pinaniniwalaan yun, yun ay magiging daan para sa iyong tuloy-tuloy na kabiguan. You will fall for anything. Wala kang panalo sa lahat ng bagay, you will fall for anything. Kasi wala kang pinaniniwalaan na isang bagay na pwedeng panghawakan mo para ikaw ay magtagumpay. Para sa Kristiyano, if you don't believe in Jesus, kung hindi ka naniniwala kay Lord na siya magpapalakas sa iyo, ay patuloy kang magbubuhay na mahina at patuloy kang magbubuhay na talunan sa buhay na ito. Tandaan nyo,
the Lord is near. Amen? So magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa ating Wednesday Word. I am a child of God from my mother's womb.